isang napakalaki at hindi masusukat na pagpapala ng Diyos. Tayo ay pinupuspos ng kabanal-banalang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng 4 na mahahalagang paraan. Kapag naunawaan natin ang mga ito, mas magiging makahulugan ang bawat sandali ng ating pagsamba. Una, naroroon si Kristo sa nagtitipong sambayanan. Kapag nagsimula ang misa, hindi lamang ito pagtitipon ng mga tao na may iisang pananampalataya. Ito ay pagtitipon ng katawan ni Kristo. Sinabi ni Jesus, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Kaya kapag umaawit tayo, sumasagot sa mga panalangin at nagkakaisa sa pagsamba, si Kristo ay nasa gitna ng kanyang bayan. Ikalawa, naroroon si Kristo sa salita ng Diyos. Marami ang nag-iisip na ang mahalagang bahagi lamang ng misa ay ang Eucharistia. Ngunit bago tayo lumapit sa hapag ng katawan ni Kristo, inaanyayahan muna tayong lumapit sa hapag ng kanyang salita. Kapag ipinahahayag ang mga pagbasa at ang Ebanghelyo, si Kristo mismo ang nagsasalita sa kanyang simbahan. Hindi lamang ito pag-alala sa nakaraan. Ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa ating puso hanggang ngayon. Kaya tuwing ipinapahayag ang Ebanghelyo, tayo ay tumatayo bilang tanda ng paggalang sapagkat si Kristo ang nagsasalita sa atin. Ikatlo, naroroon si Kristo sa pari. Kapag naririnig natin ang pari na nagsasabing, "Ito ang aking katawan," hindi niya ito sinasabi sa sarili niyang pangalan. Sa sandaling iyon, kumikilos si Kristo sa pamamagitan ng pari. Tinatawag ito ng simbahan na in persona Christi Capitis. Ang pari ay kumikilos sa katauhan ni Kristo na ulo ng simbahan. Hindi ibig sabihin nito na ang pari ay perpekto o banal dahil lamang sa kanyang katungkulan. Sa halip, ginagamit ni Kristo ang ministeryo ng pari upang ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pagpapabanal sa kanyang bayan. Ika-4, naroroon si Kristo sa banal na Eucharistia. Sa 4 na paraan ng kanyang presensya, ito ang pinakatangi. Sa konsagrasyon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at sa mga salitang iniwan ni Kristo sa huling hapunan. Ang tinapay at alak ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo. Hindi lamang ito simbolo, hindi lamang paalala. Ito ang tunay, ganap at substansyal na presensya ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay lumuluhod pagkatapos ng konsagrasyon at kung bakit ang banal na sakramento ay sinasamba maging sa labas ng misa. Sa Eucharistia, hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya. Tinatanggap natin ang mismong Panginoong Jesus. Sa susunod na dumalo tayo sa banal na misa, huwag nating isipin na nagsisimula lamang ang ating pakikipagtagpo kay Kristo sa oras ng komunyon. Mula sa pagtitipon ng sambayanan, sa ministeryo ng pari, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hanggang sa banal na Eucharistia, naroroon ang Panginoon at
inaanyayahan tayong makiisa sa kanyang paghahandog. Kapag nakita natin ang apat na presensyang ito, mauunawaan nating ang banal na misa ay hindi lamang isang tungkuling dapat gampanan tuwing linggo. Ito ang pinakamalalim na pakikipagtagpo natin kay Kristong buhay, na patuloy na nagsasalita, kumikilos at naghahandog ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng mundo. Magsitayo na po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magsampo at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod na iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa sa aming magkamit ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdat mo dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam.
panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mga ngamkam. Walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak. Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat nang makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaring bumuhay. Nagpapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Iahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingiling ko ang sa aki na susuklam. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusin sa gawang puspos ng bayi, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas pala. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na maulan-ulan, nandito tayo sa araw ng ating debosyon. Ang araw kung kailan nakikipagniig tayo ng masidhi sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang napakinggan po nating ebanghelyo ay mahalagang paalala sa paghahangad ng tama. At kung maghahangad din lamang naman tayo, ay di hangarin na natin ang tama. Dito i-focus ang ating panahon at enerhiya dahil lahat ng iba pa ay pawang bula lamang lumilipas, natutunaw, naglalaho. Ang sabi po ng Nazareno, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ibig pong sabihin, huwag pong sarili lamang ang isalba. Sa kahandaan pong isalba ang iba, ialay man ang sarili, dito po matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na nakalaan sa paglilingkod. Wala na hong dadakila pa sa hangaring ito bilang deboto. At naisa sa katuparan po ito sa malikhain at life-giving na pag-uukol ng ating buhay, oras at mga tinatangkilik para sa iba. Para rin po kasi ito sa Kanya. Pag ibinigay natin ito sa iba, ibinibigay natin ito sa Nazareno. Sa Kanya na nagsabing ang ginagawa ninyo sa pinakamaliliit sa mga ito ay ginagawa ninyo sa akin. Naaabot po natin ang rurok ng ating debosyon pag ginagawa natin ito ng buong laya. Ano pong ibig sabihin noon? Ginagawa ng buong laya ang paghahandog ng sarili sa kapwa. Ito po ay kapag hindi na tayo masyadong nagdadalawang isip, nag-uurong sulong, at nagkikibit balikat. Yung parang hindi na natin hinihila ang ating mga paa sa paglilingkod. Yung maluwag sa dibdib, na kahit mabigat, ay parang gumagaan dahil alam mo, nakatuwang mo ang Nazareno
sa pagpapasan. Malapit na magkaugnay po kasi mga kapatid ang pagmamahal sa Diyos at ang ating kalayaan. Pinalalayan tayo nito mula sa mga sumasakal sa atin. Pinalalaya tayo nito para gawin ang kanyang kalooban. Ganon din po kasing magkaugnay ang pag-ibig at katotohanan. Huwag po nating tanggapin anumang claim sa katotohanan kung walang nababakas na pagmamahal. Gayon din naman, huwag din po nating tanggapin anumang claim sa pagmamahal kung walang nababakas na katotohanan. Baka bulaklak lang ng dila, binobola ka, pinapaikot ka sa kanyang mga palad. Pag kulang po ng isa, ang dalawang ito, alinman sa pagmamahal o katotohanan, nagiging mapanira lamang itong kasinungalingan. Ang pagmamahal din po kasi sa Nazareno ay lagi ring may kalakip na pagdurusa. Hindi po yan mawawala. Nangangahulugan po itong sino mang totoong nagmamahal ay hindi tumitigil magmahal pag nahaharap na sa mga krus ng buhay. Dala ng pagmamahal. Sa halip, tinatanggap ito ng nakaluhod at nakatingala sa langit. Yakap-yakap ang ating pinapasan. Paraan din po natin ito ng pakikipag-isa sa krus ng Nazareno. Sa mga krus ng ating mga mahal sa buhay at maging ng mga kapareho nating nagpapasan, hindi man natin kilala. Biyaya po ng malayang pagsasakripisyo ang hatid ng pagyakap sa katotohanan ito. Ang grasya nawang ito ang siyang bumalot sa ating buong buhay at pagkatao. Ito rin nawa ang magpatibay ng ating debosyon. Sa huli mga kapatid, ang buhay na mensahe po sa atin ng krus ay buhay na mensahe rin ng pagmamahal. Ginagawa pong makabuluhan ng pagmamahal ang pagdurusa. Pinalalalim naman ng pagdurusa ang pagmamahal. Makakayanan po nating pasanin ang ating krus kung naniniwala po tayo sa resurrection. Sa praktikal na usapan, pag hindi po tayo nagkakalat ng sama ng loob at pagtanggap natin ang katotohanan ng paghihintay, ng kakulangan, at ng imperfection. Sa aspetong espiritual, pagtanggap natin na ang tugon ng Diyos sa ating mga dalangin kung minsan ay ang hindi natin ine-expect. At paghanda tayong mabuhay sa paniniwalang walang imposible sa Kanya. Ang Diyos po ay higit pang dakila sa kung anuman ang pwede nating ma-imagine sa Kanya. Dahil dito, hindi natin sinusukuan ang pain and suffering. Hindi tayo bumibitiw sa pag-asang sinasamahan tayo ng Ama sa ating pagdurusa. Kung paanong sinamahan niya ang kanyang anak sa krus. Hindi po niya inalis ang pagdurusa ng kanyang anak sa krus. Sinamahan po niya siya. At dahil hindi naman natin matatakasan ang ating krus, ang pinakamabuti pang gawin ay tanggapin ito. Yakapin ng buong buo at magtiwalang magbabago
at mababago din ang lahat. Ang pag-aalay po niya ng kanyang sarili sa banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, ay konkretong pakikiisa niya sa atin. Ulit, ang pag-aalay po niya ng kanyang sarili sa banal na Eucharistia ay konkretong pakikiisa niya sa atin. Sa muli niyang pagkabuhay, nagiging bearable ang ating krus. Kaya sa Kanya po tayo pupunta. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Sa Kanya natin ihandog ang ating mga pasan-pasan. Sa Kanya natin ipabahala ang ating mga pinagdadaanan. Mahal na poong Jesus Nazareno, ang buhay po namin nasa inyong mga kamay. Kayo na po ang bahala. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat pagdulog ang atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Para sa mga personal na intensyon natin, mga kadiboto at yung mga pinagkatiwala sa ating pamamagitan, para sa mga intensyon ngayong buwang ito ng Santo Padre sa Roma, ng Arsobispo natin dito sa Maynila, at ng ating rektor at kura dito sa Quiapo, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan din ni Jesus Nazareno na Panginoon namin magpasawalang hanggan.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang ang mga isinasakripisyo natin sa bawat araw na atin ngayong tinitipon at inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan, dinarakilaan ang lahat, ang naparito mo anak, na siyang ulan sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Sitoy na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong sambayanan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa mga apostol, kaysa ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, San Padre Pio, San Charbel, San Roque, na numuhay disday ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Itinuring po tayo ni Jesus na sarili niyang mga kaibig at mga kapatid, kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mahasala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming natin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal na po Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, babayaran sa bayan nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay naming puno ng dusa. Sa pagsubok at pangampa, ikaw ang aming kapay. Sa iyong mga kamay, buhay namin naalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atin mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat sigaw ng aming puso.
Baguhin mo kami, Panginoon, nang nayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, pabasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambal ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alin ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming mga dasal at sakripisyo. Itulot mo kami na sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangailangan na iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyo ring ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Naway lalo din kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.